Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito isa sa mga obligasyon bilang mag-asawa. Kaya po, bawat mag-asawa ay meron po silang karapatan, babae man o lalaki. Dahil ang mga obligasyon na ito ay dapat magkasabay po nilang gawin para mabuo ang kanilang pagsasama sa pagmamahalan, pagmamalasakit, at iba pang mga bagay kung saan nagpapalakas ng kanilang ugnayan. Kaya po, sa batas ng Islam, mayroon tayong Quran, mayroon tayong Sunnah na puno ng kaalaman at karunungan na tinuturuan po tayo sa tamang landas at pinapatnubayan po tayo patungo sa paraiso. Kaya kapatid sa Islam, halik kayo. Makinig po tayo sa mga karapatan ng kababaihan o mga asawang babae sa Islam. Una-una, ang karapatan ng babae sa kanyang asawang lalaki ay meron pong tinatawag na karapatan sa pinansyal. Una-una, ang mahar o tinatawag nating dowry, ang dote. Dapat ibigay ng lalaki sa sinumang kanyang napupuso ang babae ang tinatawag na mahar. Kasi nga, obligasyon yan. Hindi yan po kabayaran, yan ay regalo na siya po ay meron ng kakayahan na kaya niyang itaguyod ang kanyang pamilya. Kaya po, yan ang kagandahan sa mahar, mga kapatid Islam. Binibigay po yun sa babae. Kaya ito isa sa mga pinakamagandang yan. Tapos ang pangalawa ay ang tinatawag nating panustos sa buwan-buwan, meron siyang makain, meron siyang pananamit, at pangatlo ang tirahan. Kaya po mga kapatid sa Islam, inshallah, usapan muna natin itong mga bagay-bagay na ito, ang pinansyal. Kasi nga, napaka-importante ito. Kasi araw-araw natin itong ginagawa. Una-una, ang unang hakbang para makuha niyang kamay ng babae, bigyan muna niya ng mahar o ang dote. Kasi nga, isa sa mga obligasyon ito ng lalaki. Kasi karapatan ito ng babae sa oras ng kasal. Bigyan niya po ng sadaka. Katulad na sinabi ng Allah, wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan niyo po ang mga kababaihan ng mga regalo nila. Kaya, kailangan talaga ng mahar, mga kapatid. Kasi nga, utos to ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bigyan sila ng mga regalo. Tinatawag nating mahar. Kaya, hindi ito kondisyon sa kasal. Pagkus obligasyon to, mga kapatid. Kailangan ibigay. Kung hindi mo maibigay, ay utang yan. Babayaran mo kung kapag meron ka ng kakayahan. Pero kung example, kung wala ang kakayahan lalaki, magbigay kahit ano. Kahit tulad sa time ni Prophet Salam, nagbigay siya ng sing-sing, kahit sing-sing. Wala lang problema kasi nga wala naman pilitan. Kung mayaman ka, siyempre dapat magbigay ka ng mas malaki, mas marami. Pero kung dukha ka, siyempre katamtaman ang ibibigay mo. Kasi nga, hindi ka naman pinipilit. Kung example, hihingan ka ng 1 million, kung wala kang kakayahan, hanap ka ng iba na mas mura-mura. Kaya ito ang isa sa mga pinakamagandang katuruan. Siyempre, sinusubukan ka ng magulang. Siyempre, may mga pamilya na may mga first class, second class, third class. Kaya huwag kang pumili ng mga first class. Siyempre, sila nasanay sa mga ganung mga, sanay sila sa mga luho. Sanay sila sa marangyang buhay. Tapos ikaw, wala ka namang doon ka. Kaya, depende yan sa pamilya, mga kapatid sa Islam. Kasi nga, ipapakita mo lang yan na ikaw meron ka ng kakayahan para itaguyod mo ang isang pamilya. Tapos, ang isa sa mga kagandahan din, mga kapatid, kapag ang tao hindi siya nagbigay ng ang kanyang ibibigay na regalo,
ay sa oras ng kasal ay kailangan ihalintulad yan sa mga kababaihan kung ano ang kanilang ibinibigay sa ibang mga naasawang babae. Kaya, tapos ang sinabi ko ulit, ang panustos, ito pinaka-importante rin sa isang pamilya. Dapat marunong kang magbigay talaga sa iyong asawa. At ang lalaki, dapat siya magtrabaho. Hindi ang babae magtrabaho para sa kanyang pamilya. Kasi nga, ito ang nilikha po ang mga kalalakihan para lumabas, para magtrabaho, para kumita, para itaguyod sa pamilya. Kaya, Allahu Akbar. At ang kababaihan, hindi obligasyon sa kanila magtrabaho sa labas. Para kumita. Ang lalaki yun, ang obligasyon niya talaga na lumabas para magkaroon po ng tinatawag na magandang samahan, nagrerespetuhan sa bawat isa. Allahu Akbar. Kaya kung example ang babae gusto magtrabaho, basta meron lang kapahintulutan sa lalaki, walang problema yan, magtrabaho siya, pero hindi po obligasyon. Kasi nga, maraming pamilya nasira dahil dalawa ang nagtatrabaho. Kaya ang lalaki dapat marunong talaga siya magdesisyon kung pwede niya ba ipalabas ang asawa niya para magtrabaho, hindi. Para hindi masira lamang ang pamilya. Allahu Akbar. Kaya ito ang kagandahan ng katuruan ng Islam. Tapos isa sa mga dapat mapakainin mo ng masasarap ang iyong asawa. Meron siya magandang tirahan. Kung hindi ka naman mayaman, walang problema, basta katamtaman. Meron tinatawag na nasa ka sa tamang paggastos. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sa mga asawa, ang kanilang asawa, magbigay sa kanilang biyaya at kanilang pananamit sa wasto. Kaya, dapat, mo talaga, bigyan mo sila, mga sa wasto. Liyuntiku du sa'atin min sa'atihi. Paman kudira alay rizquhu, falyuntik mimma atahullah. Sabi ng Allah sa Suratul Talaq, sabi niya, nagbigay ang merong kakayahan mula sa kanyang kinita. At ang sino man ang pinagkaitan ng biyaya ay magbigay ayon sa pinagkaloob ni Allah. Allahu Akbar, pinagkaloob. Tingnan niyo, napakaganda. Kung pinagkaitan ka ng biyaya, siyempre may mga tao kasi na nagpapakahira pero konti lang talagang kanilang kinikita. Kaya hindi talaga pwede na sabihin na dahil sa talino ko to, dahil sa diskarte ko na ito, hindi. Depende pa rin yan sa bigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun po mag-isip ang mga Muslim. Puro Allah, puro kabilang buhay. Huwag natin iasa sa ating mahinang kakayahan. Kasi nga, mapapahamak lang po tayo sa araw ng paghukom. Kaya ang panustos, depende sa kinita ng isang tao. Kasi nga, si Allah subhanahu wa ta'ala, titignan talaga niya ang mga puso ng mga tao kung meron ka bang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pagbibigay mo, sampol mayaman ka, tapos napakakuripot mo, walang katakot kay Allah. Bakit mo bibigyan pamilya mo kukunti lang? Kung malaki naman kinikita mo. Kaya ito isa sa mga pinakamagandang aralin sa Islam, mga kapatid sa Islam. Kahit si dito, tingnan nyo sa sunnah ni Prophet Muhammad SAW, ang asawa ni Abu Sufyan, nagreklamo sa hindi pagbibigay ng kanyang asawa si Abu Sufyan. Hindi niya binibigyan ang asawa niya si Hind bin Utbah ng sapat na panustos. Sabi ng propeta, kumuha ka kung anong sapat sa iyong anak at sa iyo at sa iyong anak. Sa wasto. Tingnan nyo, wala problema mag-asawa. Magkumuha siya ng pera sa niya, basta sa wasto lang. Hindi naman kukunin lahat-lahat. Ang panustos niya lang. Kaya itong tignan nyo, napaka-realidad po ng Islam. Wala ang over talaga na kukunin mo lahat-lahat. Hindi ganun. Realidad. Kasi itong realidad ng buhay. Kaya tinuturuan po tayo ng wasto. Lalo na si Prophet Muhammad SAW. Napakaganda. Sabi niya, khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Kumuha ka kung anong isasapat sa iyo at sa iyong
anak sa wasto. Allahu Akbar. Kaya ito isa sa mga karapatan po ito ng kababaihan sa kanilang mga asawa. Ha? Kaya kahit papaano mga kapatid sa Islam, tinuturuan po tayo. Kaya kahit si Prophet Muhammad Sallam, sabi niya, "Fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Walakum alayhinna ala yuti'anna furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dhalika fadribuhunna wa darban ghayra mubarrih walahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sabi sa Muslim na ayon kay Jabir na sinabi ng propeta Muhammad SAW sa kanyang khutbah sa Hujjatul Wada, ng kanyang pagpapaalam sa Hajj, matakot kayo kay Allah sa pamamagitan ng mga kababaihan sapagkat kinuha nyo sila sa aman, sa tiwala ni Allah at ginawa niyong pinahintulot ang kanilang mga ari sa salita ni Allah. At meron kayong karapatan sa kanila na hindi nila dapat ipaupo sa inyong higaan ang sinuman na hindi nyo gusto. At kung ginawa nila, ito ay pwede nyo silang paluin ng palo na hindi nakakasakit. Allahu Akbar. Palo na hindi nakakasakit. At sila sa inyo, karapatan nila sa inyo ay bigyan nyo sila ng panustos at pananamit sa wasto. Allahu Akbar. Napakaganda mga kapatid. Kaya karapatan talaga yun ng babae na bigyan talaga sila ng tinatawag na perahan. At may mga karapatan din mga kapatid na hindi lang pera. Ang una-una dito, maging mahustisya sa mga asawa. Kaya kung mayroon kayong mga asawa, dapat maging mahustisya ka talaga. Kung lalaki ka, matakot ka kay Allah. Kung hindi mo mabigyan ng hustisya ang isa, huwag ka mag-asawa ng pangalawa. Kasi nga, ang utos sa atin, maging mahustisya sa mga asawa. Example, kung isang gabi doon, isang gabi ka rin dito. Kung magbigay ka dito, magbigay ka rin dito sa kabila. Kasi nga, unfair naman yan na doon ka na lang matutulog araw-araw. Tapos ang isa, pera lang binibigay mo. Hindi ganun. Tapos ang pangalawa, dapat magandang pakikitungo mo. Equal talaga magandang pakikitungo mo sa kanila. Allahu Akbar. Kasi nga, kahit si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. At maggawin yung maganda inyong pakikitungo sa kanila sa wasto. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. At sila, mga kababaihan, ay meron silang mga karapatan din na wasto. Kaya napakaganda kasi nga utos ng propeta Muhammad sallam, sabi niya, istausu binisa, papayuhan ko kayo sa mga kababaihan. Kasi nga ito ang ng Islam tinuturo sa atin na kahit si Prophet sallam ang mga mainam sa inyo ay sino man mas mainam sa kanilang mga asawa. Kaya dapat mainam ka talaga kasi sa araw paghukom, ito ang lagi mong kasama. At ang kasama mo na yan, ipapakita sa iyo, dapat maganda para pagpalain ka doon sa araw paghuhukom. Pero kung hindi mo siya, hindi ka gandang pakikitungo mo sa kanya, araw-araw mo yan kasama, tapos ipapakita sa araw paghuhukom, na puro palapangit ang iyong mga ginawa sa iyong kasama, sa iyong asawa. Tsak, mapapahamak ka lang doon sa araw ng paghuhukom. Tingnan niyo si Prophet Muhammad sallam, ang kanyang paglalambing sa asawa niya. Kahit fasting siya, hinahalikan yung asawa niya. Naliligo siya kasama kanyang asawa, si Aisha. Para ito, mga paglalambing niya sa asawa. Wala problema yung kapatid sa Islam. Basta nasa wasto ka lang. Hindi naman tayo mga brutal. Kasi nga, syempre, dapat mag-asawa, dapat magsama talaga sila sa kasiyahan. Allahu Akbar. Kaya, napakaganda ng mga ng katuruan ng Islam. Tapos, huwag mong saktan ng iyong asawa. Kaya nga, kapag sa inaktan mo ng asawa mo, syempre, mag-aaway na kayo.
Mas maganda, iwalayan mo na lang. Kasi nga, para hindi na mapunta sa kamatayan. Kasi iba, grabing kanilang galit, napapatay nilang tao. Kaya, mas mainam, iwalayan na lang para wala ng gulo. Pero kung kaya pa ayusin, ayusin nyo. Kasi nga, napakabanal sa Islam ang ugnayan ng mag-asawa. Kaya, ang kagandahan, sabi ng Prophet Sallam, la darara, wala dirar. Walang kapahamakan o walang ipapahamak. Kaya, ito sa mga hadith na ito, napakaganda kasi nga, ang mga karapatan, dapat bigyan talaga ng pansin. Tapos isa sa mga rin, pero may mga karapatan din ang mga kalalakihan sa kanilang asawa. Isa dito, dapat mo sila, bigyan talaga ng sundin talaga ang mga asawang lalaki sa kababaihan. Kaya payo ko sa mga sister, dapat susundin talaga nilang kanilang mga asawa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga kalalakihan ay mga tagapagtaguyod sa mga kababaihan, sa mga pinabor ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bawat isa sa inyo. At ang mga kanilang mga ginastos mula sa kanilang mga kayamanan. Kaya ito ang isa sa mga pinakamagandang katuruan ng Islam, na ang lalaki, siya po ang tagapagtaguyod sa mga kababaihan. Kaya kailangan sumunod talagang babae sa lalaki, sa wasto. Hindi tutusan ka bumili ng alak, tapos bibili ka. Hindi ganon. Sa wasto lang po, mga kapatid. At tapos isa sa mga karapatan din ng lalaki, tugunan talaga ang pangangailangan ng asawang lalaki. Huwag siyang magtanggi. Kasi nga magtanggi siya, hindi maganda po yung mga kapatid. Kasi nga sinusumpa talaga ng ang mga anghel, buong magdamag ang babae kapag nagtanggi. Kung kaya naman, bigay mo ang dahilan dyan para hindi magnanasa ang lalaki sa ibang babae. Gusto niya ialagaan din ang kanyang sarili. Kaya dapat ibigay talaga ng babaeng pangangailangan ng kanyang asawa. Huwag kayong magtanggi, mga kababaihan. Kasi nga ito isa sa mga tinuturo kasi ito ng Islam, ginawang malinaw ang karapatan na ito para hindi maging mataas ang babae. Kasi kung lahat dalawang leader, masisira talaga ang pamamahay. Dapat ang leader talagang lalaki, ang babae ay susunod. Kaya itong napakaganda sa hindi sinasabi nila equal, dapat dalawa magdesisyon. Subhanallah, pagkukunwari yan, o kung totoo man yan, fairy tale yan, hindi yan sa realidad. Sa Islam, hindi tayo tuturo dito ng fairy tale na puro mga likhang isip lamang. Ito yung tinuturo natin dito, realidad. Ang nangyayari talaga sa ating lugar. At ang Islam, maganda tinuturuan na tayo para hindi po tayo maligaw. Lalo na ang magpamilya. Kasi ang pamilya, magbubuo yan ng maraming mga anak at gagawa tayo ng isang nasyon na sumusunod talaga kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ito ang doon. Kung ang babae, masalamat yung babae, susunod lang sa asawa, Allahu Akbar, magpasting siya, magsala siya, bubuksan ng Allah ang mga pintuan ng paraiso para sa kanya. Lawak mo, yan. Pinaburan niya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mga kababaihan. Tapos siyempre naman mga sisters, inshallah kapag may sakit, siyempre nakakaunawa naman yan ang lalaki. Hindi na, siyempre mahal ka niya naman yan. Alam niya kung hindi mo kaya o Pero kung kaya naman, walang problema. Bigay mo para walang maka-reward ka pa, maka-reward din ang lalaki. Kaya ito ang napakaganda ng mga katuruan ng Islam. Kasi nga, kapag maging suwail ka, nagpapakita ka na hindi mo mahal ang iyong asawa. Hindi ka naawa, hindi mo mahal, hindi ka nagmamalasakit. Kaya kahit sa hadith dito sa inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta sallam, kapag tinawag ng lalaki ang kanyang asawa sa kanyang higaan at siya'y tumanggi, magdamag, nagagalit sa kanya, susumpain siya ng mga anghel hanggang umaga. Inulat ni Bukhari. Tingnan niyo mga kapatid, inulat ni Bukhari, nakakabanta rin to. Alam kasi ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mangyayari. Kaya wag nating lapitan mga brother, ha. Tapos sabi ito isa sa mga karapatan din ng asawa na huwag niyang papasukin ang kanino man sa kanyang pamamahay. Ito karapatan daw lang ng lalaki. Na huwag niya ipapasukin doon. Kasi nga, baka papasukin niya, sino-sino dyan. Siyempre, may mga chismis, kahit sino, siyempre, makarinig ng lalaki chismis, tapos hindi siya nagsusuri pa, yun, nakakatakot yung baka magsilos, tapos magdabog pa siya sa bahay niyo, ano pa niya mga gagawin niya. Kaya, ingat na ingat po tayo sa ating mga responsibilidad. Allahu Akbar. Kaya, kahit sa fasting nga, dapat magpaalam ang babae sa kanyang asawa. Alam niyo, kapag ang babae nagpapaalam sa kanyang asawa, magaan kaya sa pakiramdam ng mga lalaki. Mashallah, masunurin naman ng asawa ko, napakabait naman. Pupurihin niya pa yan. Allahu Akbar. Tapos ipagdua niya ito, pagdua ka pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Papasukin ka pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso niya. Dahil sa mga sa pagsunod mo, sa pagpakumbaba mo. Oh, Allahu Akbar. Itong hinahanap natin, hindi sinasanay natin sa mga makamundong bagay. Sinasanay natin ang ating sarili, lalo ng mga kababaihan, sa kabilang buhay. Kasi nga, saglit lang tayo dito sa mundo, mga kapatid sa Islam. Hindi tayo tatagal dito. Ha? Kaya ito ang tunay na pagmamahalan sa magpamilya. Na ang babae nagpapakumbaba, humihingi ng pahintulot, Allahu Akbar. Parang binibigay mo ang lalaki sa lugar niya. At ang babae nilagay mo rin ang lugar niya. Kaya ito sa Islam, mga kapatid. Ha? Kaya para isa sa mga kagandahan to na tinuturo ng Islam para mapailalayo tayo sa kapahamakan at kasiraan ng pamilya. Kaya inshallah sana meron kayong tapos isa sa mga mga kapatid na pagdisiplina sa mga kababaihan ay may mga may mga choices po tayo. Example, may ang babae napakasama, hindi siya sumusunod. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjurhunna fil madaji' wadribuhun." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, ang mga yaong kinatakutan niyo ang kanilang pagtatanggi o kanilang hindi pagsunod, ay pangaralan ninyo sila at iwanan sila sa kanilang higaan o kaya paluin sila. Kaya itong doon kasi nga sunod-sunod muna. Kung hindi kaya sa payo, iwanan sa higaan. Kung hindi kaya ay pwede mo sila paluin. Pero may kondisyon yung pagpalo. Dapat hindi masakit. Kaya inshallah mga kapatid system, sana meron kayong napulutang aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.